Anak ng tokwa! Sigaw ni Jasmine nang may bumangga sa likuran ng kanyang minamanehong pampasaherong jeepney. Sa lakas ng impact ay bumangga siya sa truck sa kanyang harapan. Isang ordinaryong araw ng pamamasada ng dalaga at hindi niya akalaing maaaksidente pa siya. Nagsigawan din ng mga pasahero pero hindi sila makababa dahil nakadikit ang mamahaling SUV ni Steven sa likuran ng jeep. Agad na bumaba ng jeep si Jasmine at kinalabog ang pinto ng SUV ni Steven. Hoy! Bumaba ka dyan! Sigaw ni Jasmine. Binuksan ni Steven ang pinto. You don't have to shout at me. Hindi mo kailangang hampasin ang sasakyan ko. Bababa naman ako. Dinuro ni Jasmine si Steven sabay sigaw ulit. Hoy! Huwag mo akong ini-Ingles-Ingles ah. Paano ngayon yan? Nabangga mo na nga sa likod ng jeep ko tapos bumangga pa ako sa truck ah. Wala naman nasaktan. Madali namang ipaayos yung jeep mo kaya I don't understand kung bakit kailangan mong magwala. Obviously, hindi naman kita tatakbuhan. Ani Steven. Hindi nakasagot si Jasmine dahil may punto naman si Steven pero hindi din naman masisisi si Jasmine. Madami siyang bayarin at mahihirapan siya kung hindi siya makakapamasada. Gamit ang kanyang mamahaling cellphone ay kinuhanan ni Steven ang litrato, ang pagkabangga ng SUV niya sa jeep. Pagkatapos ay iniatras na niya iyon para makababa ang mga pasahero. Muling sumakay na sasakyan si Steven. Ilang sandali din siya nagtagal doon at nang bumaba ng sasakyan si Steven at tinawag nito ang mga pasahero ng jeep. Hawak niya ang kanyang wallet na makapal na halatang madaming laman na cash at cards. Pasensya na sa abala. Here's a little compensation. Ani Steven at inabutan nito ng tagi-1,000 ang mga pasahero. Hindi naman nasaktan ng mga ito, pero pakiramdam ni Steven ay naistorbo niya ang mga ito. Naku, maraming salamat ho, bossing! Sabi ng mga tao at nagsialisa na mga ito. Masaya pa nga mga ito dahil hindi naman sila basta makakapulot ng 1,000 piso. Maging ang truck sa harapan ng jeep ni Jasmine ay umalis na rin dahil wala naman itong damage. Naiwan na lamang si Steven at Jasmine na nakatayo sa may likuran ng jeepney. So, paano ngayon to? Muling tanong ng dalaga. Nakapamewang pa ito. Ipapaayos ko yung jeep mo. Ganon kasimple. Hindi mo kailangang magwala. Inis na sabi ni Steven. Nakasuot ito ng long sleeves na kulay mint green. Napansin ni Jasmine na gwapo ito at maputi. Mukhang napakabango pero may katabaan. Halos pumutok na nga ang suot itong long sleeve sa laki ng tiyan nito. Ang perfect na sana pero mataba. Pero gwapo pa rin naman at mukhang mabait. Sa isip lang ni Jasmine. Bakit ba kasi bumangga ka? Siguro, nakatulog ka no? Usisa ni Jasmine. Excuse me, hindi ako inaantok. Sambit ni Steven. Baka naman, nagsa-cellphone ka kasi. Hirit na naman ito. Hindi rin. Maiksing sagot ni Steven. Napansin ni Jasmine na may sauce ng spaghetti ang damit ni Steven. Teka. Naglakad si Jasmine pabalik sa kotse ni Steven at binuksan ang pinto. Tumambat sa kanya ang spaghetti, fries at hamburger na nakalatag sa upuan sa passenger seat. Wala kang karapatan para pakialaman ng kotse ko. Kabadong sabi ni Steven. Natatakot siyang mabuko sa totoong dahilan kung bakit siya bumangga. Alam ko na! Kaya ka bumangga kasi kumakain ka habang nagmamaneho. Malakas ang boses ni Jasmine. Okay, fine. I was hungry, stressed out at gutom ako. Pag-amin ng matabang binata. Sus, sana tumabi ka na lang muna para makakain ka ng maayos. Muling sabi ni Jasmine. Nagmamadali ako. Kailangan ko masundo ang fiancé or else. Magagalit na naman yun sa akin. Ang higpit naman ng fiancé mo. Sana kumuha ka na lang ng personal driver niya. Irap ni Jasmine. Ilang sandali pa ay dumating na ang mga traffic enforcer at tinanong sila kung ano na ang napagkasunduan nila. Anong napagkasunduan niyo? Tanong ng matandang traffic enforcer. Ipapagawa ko sa sasakyan niya. Ako ang gagastos ng lahat. Wala ko siyang poproblemahin kahit piso. Ani Steven na parabang kabado na malaman ng mga ito na kumakain siya habang nagmamaneho, kaya siya nabangga.
Mabuti naman. May malapit na talyer dito. Doon ko na lamang ipapaayos. Ani Jasmine. Ay siya, sige ho. Aalis na kami kung maayos naman pala ang lahat. Puntahan niyo na lang ho kami sa station kung may kailangan kayo. Sabi naman ng middle-aged na traffic enforcer. Nagpasalamat ang dalawa at umalis na din ang mga ito. Here's my card. Tawagan mo ko at ipapadala ko sa iyo lahat ng bayad sa mga magagastos. Ani Steven, sabay abot ng card na galing sa kanyang wallet. Teka, baka naman hindi na kita makausap pag alis mo dito. So, anong plano mo? I-detain ako dito? Huwag kang paranoid. Kung yung mga pasahero kang hindi naman nasaktan binigyan ko ng pakonsuelo dahil sa abala. Ikaw pa kaya nabangga ko? Hindi, sasama ako sa'yo. Gusto kong makita kung saan kita pwedeng puntahan. Giit ng dalaga. Ay, fine. Inis na sabi ni Steven dahil alam naman niyang hindi rin titigil ang dalaga hanggat hindi ito nasusunod. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang sasabihin ng fiancé na si Via kapag late siyang dumating. Kaya pa namang imaneho to papunta sa talyer. Babagalan ko na lamang ang pagmamaneho. Sumunod ka na lamang sa akin Tapos, iiwan ko na itong sasakyan at sa SUV mo na ako sasakay. Minaneho nga ni Jasmine ang jeep papunta sa talyer at nakasunod lamang ang SUV ni Steven. Panay ang sulyap ni Jasmine sa binata kung sumusunod pa ba ito. Duda siya na baka bigla siyang takasan ito. Nang makarating sila sa talyer, ay kinausap nila ang may-ari, si Mang Tomas. Boss, ito sana yung ipapaayos namin. Nako, harap at likod pala ang sira. Mas malala pa yung harap. Ani Mang Tomas. Oho, pagkabangga kasi sa akin sa likod ay bumangga ako sa malaking truck. Wala naman damage yung truck pero yupi ang harapan ng jeep ko. Kuwento ni Jasmine. Matagal-tagal ayusin yan. May 3 jeep pa kasi akong ginagawa tapos made to order pang parts niyan. Wika ni Mang Tomas. Made to order? Bakit to? Sabat ni Steven. Bahagyang napakunot ang noon nito. Sanay siyang magpagawa ng mga sasakyan sa kasa at ngayon lamang siya nakarinig ng made to order na parts. Hindi naman gaya ng kotse mga pampasaherong jeep. Walang ready na parts dahil iba-ibang paggawa dyan. Iba-ibang sukat at estilo. Paliwanag ng matanda. Ganun no ba? Sige ho. I-line up niyo na ho ang jeep niya. Babayaran ko lahat ng gastos. O sige. Manong, mga ilang araw ho kayang itatagal ng repair? Nag-aalalang tanong ni Jasmine. Wala kasi siyang panggasto sa araw-araw kung hindi siya papasada. Ilang araw? Baka ilang linggo ang ibig mo sabihin? Ani Mang Tomas. Grabe naman ho yun. Baka kaya ng 2 araw lang. Hirit ng dalaga. Kulang ang 2 linggo dyan, miss. Grabe naman ho yun. Ano ba yan, private jet? Sarkastikong tanong ni Jasmine at tatawa naman si Steven. Kung ayaw mo na 2 linggo, miss di maghanap ka na lang ng ibang talyer na gagawa niyan. Baka kaya nila ng 2 araw pero palpak naman ang gawa. Sige na nga ho. Heto ho ang calling card ko. Pakitawagin na lang ako para malaman ko kung saan ko ipapadala ang bayad. Areglado, bossing. Sumakay na si Steven at Jasmine sa SUV. Pasensya ka na. Amoy araw pa naman ako. Ani Jasmine. Okay lang. Amoy hamburger naman tong sasakyan ko. Ani Steven at tatawa naman si Jasmine. Teka pala, bossing. Paano yung kita ko? Ilang linggo akong mawawala ng kita. Pwede naman kitang i-hire bilang driver ko para may sweldo ka pa rin habang ginagawa ang jeep mo. Casual na sabi ni Steven. Naiintindihan naman niya ang sitwasyon ni Jasmine at baliwala din sa kanya ang gastos. Bilyonaryo at madaming negosyo ang binata. Ay, bet ko yan. Talaga, bossing? Yeah, and please, stop calling me bossing. Kababae mong tao, ganyan ka magsalita. Ano bang pangalan mo? Steven Ramirez. And you? Jasmine ang pangalan ko. Jasmine Reyes. 25 anyos. Ulila at may 3 mga kapatid na binubuhay. Kaya hindi ko afford na mawala ng pasada. Teka, magkano bang papasweldo mo sa akin sa pagiging driver sa'yo? I will pay you 25,000 pesos para sa 2 linggo. Kasama na dyan ang para sa abala ko sa'yo. 25,000? Baka naman nabibigla ka lang, bossing. Hindi makapaniwala si Jasmine sa kanyang narinig. Hindi. Alam ko naman na naabala ka din kaya ibibigay ko lang din ang dapat sa'yo.
Marahang sabi ni Steven. Salamat naman. Malaking tulong sa akin ang 25,000 na yon. Nakangiting sabi ni Jasmine. Teka, matagal ka na bang driver? Medyo, jeep ng tatay ko yan. Nung namatay siya, ipinamana sa akin yan. Ayaw mag-drive ng mga kapatid ko kaya ako na lang ang sumunod sa yapak ng ama ko. Kwento ng dalaga. Wait, hindi toddlers or young children na mga kapatid na binubuhay mo kamo? Bakas sa boses si Steven ang pagkagulat. 26, 28 at 29 ang edad ng mga kapatid ko. Ako ang bunso at nag-iisang babae. Bida pa ni Jasmine. Bakit ikaw ang bumubuhay sa kanila? Sinong bubuhay sa kanila? Ikaw? Word lang, pero buhay mo naman yan. Maya-maya pa ay dumating na sila sa gusali ng opisina ni Steven. Pumasok sila sa isang basement parking. Nakita niyang karatula sa isang parking space, reserved for CEO. Laking gulat niya nang pumarada si Steven sa parking space na yon. Wow! CEO ka? Gulat na tanong ni Jasmine. Ngumiti at tumango lamang si Steven. Kaya naman pala napakagalante mo tapos Inglesero ka pa. Halakhak ng dalaga. Gusto ko lang maging fair. Maaring naabala ko sila kanina o natakot sila kaya. Tama lang nabigyan ko sila ng pera kahit na papano. Paliwanag ng binata. Galante ka nga, ani Jasmine. Halika sa lobby para makita mo kung saan ka maghihintay. Minsan kasi may mga kliyente akong kinakatagpo kaya dapat na nasa opisina ka lagi. Sabi ni Steven. Copy, bossing. Sumakay sila ng elevator at bigla namang napakapit si Jasmine sa braso ng binata. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Steven at hinawakan nito ang kamay ng dalaga. Hala, sorry. Nahihilo ako. Hindi ako sanay sumakay ng elevator eh. It's okay. Mahinang sabi ni Steven. Lihim na kinilig pa si Jasmine dahil napaka-gentleman ito. Nang pumasok sila ng opisina, ay agad na sinalubong ni Steven ng isang babaeng maganda, matangkad at sexy. Mukha itong mayaman at mata pobre. Bakit ngayon ka lang? You're 30 minutes late. Sigaw ng babae, si Via. Naaksidente ako, pasensya na. Nakita ni Jasmine kung paanong parang bata nakabado at takot si Steven sa harap ng fiancé nito. Pero alam mo kung gaano ka-importante sa akin ang event na ito, hindi ba? Anong klaseng boyfriend ka? Ang taba-taba mo na nga tapos hindi ka man lamang bumawi sa attitude. Malditang sabi ni Via. I'm sorry, Via. Bulong naman ni Steven. I'm sorry your face! Sigaw ng babae. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha nito at saka ito padabog na umalis. Natigilan si Steven. Ilang sandali din itong nanatiling nakatayo at saka niyaya si Jasmine sa kanyang opisina. Follow me. Doon na lamang tayo sa opisina ko. Ani Steven at sumunod naman ito sa binata. Sir, jowa mo yun? Marahang tanong ni Jasmine. Fiancé, actually. Ha? Papakasal ka sa ganun? Sumimangot naman si Steven. Ay, sorry po. Nakakagulat lang kasi na dahil na-late ka lang ng kalahating oras. Ay ganun ang inasal niya. Sinabi mo na nga na aksidente ka, hindi man lamang siya nagtanong kung okay ka lang ba? Dire-diretsong sabi ni Jasmine. Napansin ko nga. At saka, ano ngayon kung mataba ka? Fiancé ka niya, dapat ay tanggap ka niya kahit ano ka pa. Siya dapat yung magtatanggol sa'yo, hindi yung siya pa yung magsasabi na masasakit na salita sa'yo. Dugtong pa ni Jasmine. Tama naman siya, mataba ako. Alangan ako sa kanya, kaya dapat ay bumawi man lamang ako sa ugali ko. Gusto ko rin namang magpapayat, ang hirap lang talaga. Lahad, Steven. Mag-exercise ka lang. Gusto mo, simulan mo sa jogging at pagkain ng healthy na pagkain. Nakakatamad naman. Tinatamad ka kasi mag-isa ka lang. Sasamahan kita. Total, 2 linggo naman akong driver. Isabay na natin ang pagiging fitness coach. Well, mukhang magandang ideya nga yan. So, paano sir? Simula na tayo sa Monday? Yeah, may mga tatapusin lang ako reports at pwede na kitang isabay pa uwi sa bahay ko para makita mo rin kung saan mo ako susunduin. Okay, sige. Maghihintay na lang ako sa lobby.
Nagsimula na sa paperworks niya si Steven at si Jasmine naman ay tumambay sa lobby. Napansin siya ng mga staff at nilapitan siya ng mga ito. Miss, ano mo yung boss namin? Magiging driver niya ako ng 2 linggo. Nabangga kasi niya yung jeep ko, ipapaayos pa. Hindi ako makakapasada kaya kukunin na muna niya akong driver para huwag naman ako mawala ng kita. Sa ganda mong yan, driver ka ng jeep? Gulat na tanong ni Mary, ang isa sa mga staff ni Steven. Bakit? Dapat ba pangit kapag babaeng driver ang jeep? Biro ni Jasmine. Hindi naman. Parang mas bagay kasi sa'yo ang maging model o artista kaysa sa driver ng jeep. Nako. Okay na siguro ako sa pagiging driver. Medyo amoy araw ka, alam mo yon? Prank ang sabi ni Mary. Alam ko, ano magagawa ko nagpasada ako. Tutulungan ka naming maging maganda para maagaw mo na si Sir sa jowa niyang impacta. Hoy, nandito lang ako para kumita ng pera, no? Wala akong balak na sirain ang relasyon nila. Pero bagay naman kayo at kailangan mo siyang sagipin sa bruhildang yon. Tumigil nga kayo. Sa tingin kasi namin ay mabait ka. Alam mo bang bilyonaryo yung boss namin pero imbes na humingi ka lang ng pera, ay handa kang pagtrabahuhan ng pera bilang driver niya. Gusto ka namin, hindi ka mukhang pera. Hindi na nakapagsalita pa ang mga ito dahil dumating na si Steven. Ano nangyayari dito? Tanong ni Steven. Kinakaibigan lang po namin ang bago niyong driver. Ni Mary. Tapos na mga reports ko, uwi na ako. Subukan mong i-drive ang sasakyan ko para masanay ka. Automatic yon at ang pagkakaalam ko, manual ang jeep mo. Ni Steven at sumang-ayon naman si Jasmine. Minaneho ni Jasmine ang sasakyan at hindi naman siya nahirapan. Ilang sandali pa ay dumating na sila sa mansyon ni Steven. Wow! Ito ho ang bahay niyo? Sigurado ho ba kayo na hindi ito palasyo o hotel? Manghang sabi ni Jasmine. Natawa naman si Steven sa tanong ng dalaga. Oo, dito ako nakatira. Bakit wala akong mga larawan ng nobya mo dito? Ayaw kasi niya nang nagpapakuha ng litrato kasama ako. Ang taba ko raw kasi, kaya nakapagpasya na ako na itutuloy ko ng matagal ko ng planong magpapayat. Dapat ho, gawin niyo yan para sa sarili mo at hindi para sa ibang tao. Does it matter? Basta, pumayat na ako, okay na yon. Malaki ang pagkakaiba nun, pero maintindihan mo rin ako. Ang mahalaga, desidido ka nang magpapayat. Madalas nga nag-jogging ang dalawa tuwing umaga. Sa loob ng 2 linggo, ay nakasanayan na nilang mag-jogging tuwing umaga at gabi. Hindi na iwasan na naging malapit sila sa isa't isa. Minsan matapos ang jogging nila sa gabi, ay naging emosyonal si Steven. Masaya ka ba sa buhay mo? Biglaan yata yung tanong mo. Pasensya na sa tanong ko. Masyado yatang personal. Nahihiyang sabi ni Steven. Ayos lang naman, hindi ka na rin naman iba sa akin. So, ano nga? Masaya ka ba? Minsan masaya, minsan hindi. Ang totoo, napapagod na rin ako mamasada. Gusto ko sanang tapusin ang pag-aaral ko kaso paano naman ang mga kapatid ko? Ang tatanda na ng mga kapatid mo. Bakit hindi mo sila encourage na magtrabaho at magbanat ang buto? Inis na sabi ni Steven. Feeling ko kasi malungkot pa rin sila sa pagkawala ng tatay namin. Hinayaan ko na lang muna sila mag-chill hanggang sa nakasanayan na namin ng ganitong setup. Nasa bahay lang sila at nagre-relax habang ako nasa kalye at namamasada. Napapagod din ako sa totoo lang. Pag-amin ni Jasmine. Kailangan mo mag-relax. Mag-camping tayo. I have always wanted to go camping. Yun bang may konting hiking pero sa tingin ko, hindi ko kakayanin pero halos 2 linggo na tayo nag-jogging kaya sa tingin ko, kaya ko na. Excited na sabi ni Steven. Uy, parang masaya yan na. Kaso walang magluluto ng tanghalian ng mga kapatid ko. Napakamot ulo na lamang si Jasmine. Bigla namang sumimangot si Steven. Ayan na naman eh. Hindi naman toddlers yung mga kapatid mo at sila rin ang mahihirapan kapag hindi mo sila tinulungan maging independent. Kung sa bagay, may point ka. So, tuloy tayo this Saturday? Sige ba? Teka, papayagan ka ba ni Ma'am? Well, nasa Singapore siya ngayon. At kahit naman magpaalam ako, hindi naman niya ako papansinin. And besides, hindi naman ako bata. Pwede ko naman gawin ang gusto ko o puntahan ang gusto kong puntahan.
She won't even care as long as wala akong ginagawang ikapapahiya niya dahil sa katabaan ko. Mali din yan. Hindi mo dapat hinahayaan ganyan ang treatment niya sa'yo. Kung talagang mahal ka niya, hindi dapat ganyan. Pangaral ni Jasmine. Sus, pareho lang naman tayo. Tara na nga, uwi na tayo at baka masyado kang gabin sa pag-uwi. Ayan ni Steven. Dumating na ang araw ng Sabado. Maaga sila nagkita at nagtungo sa camping site. Kailangan nating umahon ng konti bago tayo makarating sa camping site. Ani Steven. Kaya mo ba? Pili ang tanong ni Jasmine. Oo naman, basta't nandyan ka, kakayanin ko to. Madamdaming sabi ni Steven. Hinawakan ni Jasmine ang kamay ng binata at sabay nilang tinahak ang paahong daan patungo sa campsite. Nang makarating na sila sa kanilang destinasyon, ay naging emosyonal na si Steven. I can't believe, kinayo ko to. Salamat sa'yo. So, sikaw pa ba? Malakas ka sa akin eh. Basta't maniwala ka lang sa sarili mo at kakayanin mo yan. Nakangiting sagot ni Jasmine. Pinagtulungan nilang itayo ang kanilang tent at sinimulan na rin nilang magdingis ng apoy para magluto ng kanilang pagkain. Nagdala si Jasmine ng ibinabad na manok at isda. Habang nagluluto ay nagkwentuhan sila. Naniniwala ka ba sa destiny? Tanong ni Jasmine. Ang cheesy naman yan. Natatawang sabi ni Steven at siniko naman siya ni Jasmine. Cheesy ka dyan, totoo yun. Naniniwala ako sa destiny. Alam ko may isang tao na para sa akin. Dadating ang panahon at makikilala ko rin siya. Excited na nga ako eh. Gusto ko rin naman na maramdaman yung ako naman yung aalagaan. Ako naman yung aalalahanin. Tatanungin ako kung kumain na ba ako o kung pagod na ba ako. Yung mga ganun ba? Madamdaming lahat ni Jasmine. Sana, meron ding para sa akin. Hindi ba't may fiancé ka? Nakita mo naman kung paano niya ako tratuhin. Sa tingin ko nga, hindi niya ako mahal talaga. Bakit ka kasi nasa sitwasyong ganyan? At pakakasalan mo pa nga siya, hindi ba? Umaasa kasi ako na magbabago pa siya. Umaasa ko na matututunan din niya akong mahalin at tanggapin. Pero sa tingin ko, hindi na yung mangyayari. Palagi niyang ipinapamukha sa akin na swerte ako dahil fiancé ko siya. Para bang utang na loob ko na maging nobyo niya. Gusto ko rin namang maramdaman na swerte siya na ako ang nobyo niya. Mabait naman akong tao. Pagtatapat ni Steven. Huwag kang mag-alala, magdasal ka lang. Maya-maya pa ay naluto na mga iniihaw nila at pinagsaluhan nila ang mga iyon. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan habang kumakain. Para bang ayaw na nga nilang matapos ang sandaling iyon. Masaya si Steven at nagniningning ang kanyang mga mata. Sa totoo lang, kay Jasmine niya nararamdaman ang pagmamahal at pagpapahalaga na hindi niya nararamdaman sa kanyang fiancé, na walang ibang inatupag kundi ang magpaganda at alalahanin ang sasabihin ng mga tao. Matapos magkwentuhan at kumain ay matutulog na sila. So, paano yan? Masikip pala ang tent na to para sa atin. Dito na lang ako sa labas para din mabantayan kita. Ikaw na matulog sa loob ng tent. Ani Steven. O siya sige, 12:00 na rin naman. Gigising ako ng 4:00. Ako naman dyan sa labas at ikaw naman na matulog sa loob ng tent. Pagsang-ayon naman ni Jasmine. Okay, sige. Magandang ideya yan. Ani Steven. Halos 1:00 na nang buksan ni Jasmine ang tent. Hindi ako makatulog. Bakit? Hindi ka ba komportable dyan sa tent? Okay lang naman. Namamahi lang siguro ako at saka natatakot ako sa mga tunog ng insekto. Samahan mo na lang kaya ako dito. Sure ka? Oo naman, sagot ni Jasmine. May tiwala naman kasi siya sa binata. Okay, sige. Medyo inaantok na rin naman ako. Ani Steven. Pumasok na nga ito sa tent at nahiga sa tabi ni Jasmine. Agad naman silang nakatulog at nang magising sila ay nakasandig na ang ulo ni Jasmine sa balikat ni Steven. Gising na ang binata pero hindi siya makagalaw dahil ayaw niyang magising si Jasmine. Hala, sorry, nadadaganan na pala kita. Nahihiyang sabi ni Jasmine at bigla siyang bumangon. Okay lang naman, sabi ni Steven at naupo na ito. Teka, kanina ka pang gising? Gulat na tanong ni Jasmine. Medyo, hindi lang ako makagalaw at baka magising ka.
Alam kong pagod ka at stress sa araw-araw, kaya gusto ko sanang makatulog ka na maayos. Oh, bait mo talaga, pero salamat ah. Ang sarap nga ng tulog ko. Oh, bumangon ka na. Maglakad-lakad tayo at ang ganda ng sikat ng araw. Lumabas sila ng tent at naglakad-lakad. Tangan pa rin ni Jasmine ang kilig na nararamdaman dahil ngayon lang may nag-isip ng kanyang kapakanan. Palagi na lang siya nagsasakripisyo para sa mga kapatid niya. Lingid sa kalaman ni Jasmine ay masaya rin si Steven. Hindi niya nararamdaman ang ganong saya tuwing kasama niya ang fiancé at palagi nalaman niyang kailangan gumawa ng ikasasaya nito, kundi ay baka iwan siya. Matapos nilang maglakad-lakad ay bumalik na sila sa tent. Nagligpit na sila ng mga gamit at bumalik na sa kanilang bahay. Mabilis na dumaan ng 2 linggo at nagawa na ang jeep ni Jasmine. Pinuntahan nila iyon sa talyer. Yari na ho itong jeep, boss. Masayang sabi na may-ari ng talyer. Magandang pagkakagawa, Manong ah. Nakangiting sabi ni Jasmine habang tinitignan ng bawat parte ng inayos na sasakyan. Kita sa mukha nito ang bilib at pagkatuwa na makakapasada na siyang muli. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo na pulido kaming gumawa dito? Bida pa ng matanda, halatang proud ito sa kanyang trabaho. Magkano ho ba ang total ng babayaran ko? Tanong ni Steven. 50,000. Heto ang breakdown. Nakalista dyan ng parts at labor. Saad ni Mang Tomas sabay abot ng papel kay Steven. Grabe, ang mahal naman. Gulat na sabi ni Jasmine. Nanlaki ang mga mata nito at hindi ito makapaniwala sa narinig nito. Ayos lang. Maganda naman ang pagkakagawa at makakapamasada ka na uli. Ani Steven habang inaayos ang perang ibabayad sa matanda. Nakakahiya naman. Nagastusan ka pa ng malaki. Nahihiyang sabi ng dalaga. Ayos lang yon. Kung hindi kita nabangga, hindi tayo magkakakilala. Kung ulitin ang panahon, babanggain pa rin kita ulit. Halakhak ni Steven. Puro ka talaga kalokohan pero alam mo, mamimiss ko yung pagmamaneho ko para sa'yo. Mamimiss ko yung mga takbo natin. Jasmine, titigil ka lang naman sa pagmamaneho para sa akin. Hindi naman ako nag-abroad. Pwede pa rin naman tayong mag-jogging. Halakhak ni Steven. Sa bagay, hindi nga lang araw-araw kasi kailangan ko mamasada. Teka, alam mo bang hindi pa ako nakakasakay ng jeep? We, rich kid ka talaga, no? Igala mo na lang ako sakay ng jeep mo. Oo ba? Pero walang aircon yan ha, baka magmantika ka dyan. Ang sama mo talaga sa akin. Halakhak ni Steven. Sumakay si Steven sa harap ng jeep at katabi niya si Jasmine. Ipinasyal siya nito at tuwang-tuwa naman si Steven. Gusto mo, subukan nating mamasada para ma-experience mo na magsukli sa mga pasahero? Malokong tanong ni Jasmine pero game naman ang mayamang binata. Sige ba, magaling yata ako sa math. Bida ni Steven. Inilagay ni Jasmine ang karatula at nagbiyahe nga sila at talibang naman si Steven sa pag-aabot ng sukli. Panitawa at kwentuhan sila habang namamasada. Matapos pa nga nilang mamasada ay nagaya si Jasmine na kumain ng kwek-kwek. Nagugutom ako, ikaw ba? Medyo, gutom na nga rin ako. May madadaanan tayong tindahan ng kwek-kwek at chicken skin, G? Chicken skin? Masarap ba? Hindi ba't unhealthy yun? Tanong ni Steven. Minsan lang naman. Pilyang sabi ni Jasmine. Tumiretso sila sa pwestong yon at masayang nagmerienda. NJ palang kumain ng street food, no? Oo naman, ang sarap kaya. Depende rin siguro sa kasama. Kahit sa fine dining kami, kumakain ni Via. Parang hindi naman masaya. Panayansita niya sa akin. Ayusin ko daw itsura ko at nakakaya sa mga makakakita sa amin. Liitan ko daw ang pagsubo ng pagkain kasi mukha akong matakaw na baboy. May pait sa bawat kataga ni Steven. Grabe naman. Hindi ka pa naman baboy. Piglet pa lang. Pang-aasar ni Jasmine at naghalakhakan ng dalawa. Hindi nila alam na meron palang mga nakakakilala kay Steven at nakuhaan ito ng video habang nagsusukli sa jeep. Dahil nga sikat at mayaman, ay naging viral ang mga videos niya na nag-aabot ng sukli habang nakasakay sa isang pampasaherong jeepney. Nang makarating kay Steven ang video, ay agad niyang tinawagan si Jasmine. Tawa pa ito ng tawa. Oy, nakita mo video natin?
Oo, natatawa ka pa talaga. Bakit naman hindi? Nakakatawa naman talaga. Hindi mo ba nabasa yung mga captions? Nabasa ko. Sabi ng mga tao, naghihirap ka na raw kaya ka nagsusukli sa jeep. Ano naman, unang-una, hindi naman ako naghihirap. So anong ikakainis ko? Pangalawa, wala namang masama kung mahirap ang isang tao. Hayaan mo sila. Paano naman yung nakalagay na may nobya ka raw na jeepney driver? Tanong ni Jasmine. Swerte ko nga kung totoo yun. Ang weird mo rin, no? Hindi ka malamang apektado sa mga nabasa mo. Dahil sa'yo, natutunan kong huwag magpa-apekto sa mga tao. They will always be harsh at nasa akin na yun kung magpapa-apekto ako. Mas kilala ko naman ang sarili ko. Nakakatuwa naman na may napulot ka rin pala maganda sa akin. Oo naman, masaya ako na naging bahagi ka ng buhay ko. Ang lalim naman yan. Kumain ka ba? Baka gutom lang yan ha. Wika ni Jasmine at taghalakhakan sila. Pero nang makarating kay Via ang video, ay agad itong sinugot sa opisina si Steven. Pagpasok pa lamang nito ng lobby, ay napatingin ang mga staff dahil nagdadabog ito. Malamang, napanood na niyan yung video ni Sir. Pihado yan. Tignan mo't halos umusok ang ilong sa galit. At nagtawanan ng mga staff. Lahat naman sila ay hindi boto kay Via. Mabait sa kanila si Steven at sa tingin nila ay he deserves better than Via. Mas gusto pa nga nila si Jasmine para sa boss nila. Pagpasok naman ni Via sa opisina ni Steven, ay patabog na ibinagsak nito ang cellphone sa lamesa ni Steven. What? Patay mali siyang tanong ni Steven. Baka pwede mong ipaliwanag ang pinaggagawa mo sa video na yan. Nagkakatuwaan lamang kami. Natapos na kasi ang raper sa jeep ni Jasmine. Hindi pa ako nakakasakay ng jeep sa buong buhay ko, kaya nag-good time lang kami. Enjoy nga. Gusto mo, try natin minsan? Mapang-asar na tanong ni Steven. Hindi mo ba nababasa mga comments sa mga tao sa video mo? Naghihirap ka na raw ba at nagkonduktor ka na lamang sa jeep? Halos pasigaw na tanong ni Via. Wala naman akong pakialam sa sasabihin nila. Ako nakakakita ng bank accounts at investments ko. Ako may alam kung totoong naghihirap ba ako o hindi. Isa pa, may mga kilala kong tao na mahirap at okay naman sila. Walang masama kundi mayaman ng isang tao. Pangangatwira ni Steven. Masaya siya dahil kaya na niyang mga tuwiran kay Via nang hindi natatakot kung iiwan ba siya nito kapag nagkamali siya ng sagot. Wala kang pakialam. Paano yung mga sasabihin sa akin ng mga tao? Ng mga followers ko? Paano yun? Okay lang sa'yo na pagchismisan ako at magsabihan na masasakit ang mga salita? Sumbat ni Via. Kung ako nga lagi mo kung sinasabihan ng masasakit na salita Heto't buhay pa naman ako. Biro ni Steven. Piloso po ka pa? Galit na tanong ni Via. Hindi naman totoo, so bakit ka magpapa-apekto? Isa pa, ako naman yung nasa video at hindi ikaw. Bakit ba masyado kang affected? Dapat inaalala mo rin na sasabihin sa akin ng mga tao. Tinitiis ko na nga yung katabaan mo tapos bibigyan mo pa ako ng bagong kahihiyan. Grabe naman! Pag-irap na sabi ni Via. Tila sinampal si Steven sa sinabi ng nobya. Tinitiis mo ang katabaan ko. Kahiyan pala to sa'yo. Hindi ba't kung mahal mo ko, tanggap mo lahat sa akin? Hindi na uso yan, okay? At kung hindi mo pag-ayusin ang sarili mo, baka iwan na kita. Magpapayat ka at huwag kang gumawa ng nakakahiya for me, okay? Malditang sabi ni Via sabay dampot ng cellphone at umalis na ito. Inirapan pa nito ang mga staff na nasa lobby. Naluha si Steven pero pinigil niya tuluyang maiyak. Alam naman niyang alangan siya sa ganda ni Via pero hindi niya akalaing madinig ang mga salitang iyon mula dito. Kinagabihan ay pinuntahan niya sa bahay nito si Jasmine. Nakatayo siya sa labas ng bahay nang pumarada si Jasmine. Hoy, anong ginagawa mo dito? May problema ba? Usisa ni Jasmine. Wala naman, gusto ko lang kumain. Sabi ni Steven na bakas ng lungkot sa boses nito. Bakit dala ko ba ang kaldero? Biro ni Jasmine at natawa naman si Steven. Gusto ko doon sa pinuntahan nating bulaluhan. Oo, parang masarap nga magbulalo ngayon. Dito na tayo sa kotse ko. Bakit? Natatakot ka na ma-video uli? Hindi no. Hindi ako apektado ng video na yon. Nainitan lang kasi ako. Gusto ko ng aircon tsaka para hindi na rin masayang ang gas mo. Kung sa bagay may point ka,
Teka, at magpapalit lang ako ng t-shirt. Ami araw na tong t-shirt ko eh. Sus, wag na, sayang sa oras. Sanay na ako sa amoy mo. Halakhak ni Steven. Buset ka talaga. Natatawang sabi din ni Jasmine sabay hampas sa balikat ni Steven. Nang nasa bulaluhan na sila, ay kinumpronta na ni Jasmine si Steven. Yung totoo, hindi naman bulalo ang ipinunta mo dito, di ba? Bad trip ka no? Si Via na naman ba yan? Paano mo naman nalaman? Tanong ni Steven. Sus, kabisado ko na yung mukha mo. Ano ba nangyari? Pinuntahan ako ni Via sa office kanina. Galit na galit. Ipinaya ko raw siya. Tinitiis na nga lang daw niyang katabaan ko tapos gumagawa pa ako ng ikakapahiya niya. Kuwento ni Steven. Alam mo, ang sakit magsalita ng nobya mo. Nobya mo ba talaga yan? Ewan ko nga ba. Minsan, gusto ko na talaga makipaghiwalay sa kanya. Iniisip ko na lang wala namang ibang magkakagusto sa akin kapag naghiwalay kami. Bakit mo naman naisip yan? Mabait ka, gwapo, matalino at kuwela. Sa tingin ko kapag nakipaghiwalay ka sa kanya, magkakandara pa ang mga babae sa pagpila para mapili mo. Sus, binobola mo na naman ako. Hindi kita binobola. Kilala mo ko, parang kakong tao. Sasabihin ko kung ano yung nakikita ko. Yun sa bagay, yan nga rin ang nagustuhan ko sa'yo. Lihim na nakaramdam ng kilig si Jasmine sa sinabi ng binata. Ang totoo, mahal na rin niya si Steven. Batid lang niya na may nobya na ito, kaya't hindi niya ipinaparamdam na gusto niya ito. Matapos magwentuhan ay nagiya ng umuwi si Jasmine. Pagod kasi ito sa buong araw na pamamasada. Nang nasa biyahe na sila, ay napansin niya isang pamilyar na babae. Jasmine, tignan mo yung babae na sakay nung luxury car. Si Via yun, di ba? Teka, oo nga no? Tara, sundan natin. Dumistansya sa Steven pero sinundan nila ang luxury car kung saan nakasakay ang nobya. Tumigil iyon sa isang mamahaling restaurant. Kitang-kita nila na bumabahan dalawa na magkahawa kamay. Agad namang pinuntahan ni Steven ang mga ito. Via! Kita nila na nagulat pa ito na makita sila. Steven, anong ginagawa mo dito? At kasama mo tong dugyot na babaeng squatter? Excuse me, walang masama sa pagiging squatter pero hindi ako squatter. May titulo ang lupa ng bahay namin, oh. Umirap lamang si Via kay Jasmine. Kailan mo pa ako niloloko? Seryosong tanong ni Steven. Matagal na. Malditang sagot ni Via. Umamin na rin ito dahil sa tingin nito ay wala na rin itong kawala. What? Gimbal na tanong ni Steven. Sa tingin mo ba talaga magkakagustong isang katulad ko sa katulad mong mataba? Mayaman ka lang kaya kita sinagot. Pero kung bibigyan mo lang din ako ng kahihiyan, di bali na lang. Siya ang totoong nobyo ko at magpapakasal na kami. Pero, naging mabuti ako sa'yo. Ibinigay ko lahat ng gusto mo. Pinilit kong pasayin ka palagi. Paano mo ito nagawa sa akin? Yeah, pero lately kasi, hindi mo na rin nabibigay yung mga hinihingi ko. So, goodbye na. I can't believe may mga tao palang katulad mo. Well, maniwala ka na. Kasi, we exist. Malditang sabi ni Via na wala man lamang bakas ng pagsisisi o panghihinayang sa pagmamahal ni Steven sa kanya. Hindi na nakatiis si Jasmine. Sinugod niya si Via at akmang sasampalin ito, pero pinigilan siya ni Steven. Tama na. Huwag mo nang patulan at baka ikaw pang palabasin na masama. Ani Steven at hinila nito pabalik ng SUV si Jasmine. Nang nakasakay na sila ay umiiyak na si Jasmine. Napakunot ang noon ni Steven. Ba't ka umiyak? Sasaktan ako para sa'yo eh. Hindi mo deserve yung mga sinabi niya. Hindi mo deserve ang mga ginawa niya sa'yo. Napakabuti mong tao at hindi ka mahirap mahalin. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawa sa'yo yung ganon. Salamat sa malasakit mo, Jasmine. Hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka. Ano ka ba? Para saan pa't magkaibigan tayo? Tayo-tayo lang din ang magdadamayan. Ikaw, okay ka lang ba? Sakto lang. Masakit kasi yung may tao palang gagawa ng ganun. Matagal na pala niya ako niloloko at sinagot lamang niya ako dahil sa pera ko. So, simula't simula pa lang pala. Niloloko na niya ako dahil lang sa mataba ako.
Hindi naman lahat ng tao ay ganyan. May ilan lang talagang padala ni Taning. Makaka-move on ka din. Ihinatid na ni Steven ang dalaga at umuwi ito sa mansyon. Ilang araw ding hindi nagparamdam si Steven. Pinabayaan lamang siya ni Jasmine sa pag-aakalang kailangan lamang nito ng oras na papag-isa at magmuni-muni. Pero isang araw ay nakatanggap na lang ng isang text si Jasmine. Nagpapaalam si Steven at pupunta daw ito sa Amerika. Hindi pa daw niya masabi kung gaano siya katagal doon. Naluha naman si Jasmine. Malungkot siya para sa kaibigan. Alam niyang nasasaktan ito. Kung pwede nga lang niyang kunin ang sakit na nararamdaman nito, ay ginawa na niya. Malungkot din siya dahil mamimiss niya ang binata, pero alam niyang makabubuti dito ang lumayo muna. Makalipas ang 1 taon, ay bumalik sa Pilipinas si Steven. Paparada sana si Jasmine sa harap ng bahay niya, pero may nakaparadang isang sports car. Aba, may sports car. Kanino kaya to? Ang kapal naman ng face. Dito pa sa parking ko pumurada. Malakas na sabi ni Jasmine. Inis na lumapit si Jasmine sa sports car at kinatok ang bintana nito. Aba, paparada ako. Parking ko yan. Baka pwedeng umalis ka na. Nagulat na lamang si Jasmine nang bumaba ang isang matipuno at gwapong lalaki mula sa sports car. Kumusta? Ang init na naman ng ulo mo. Tanong nito. Sino ka? Kilala ba kita? Artista ka ba? Grabe ka. Pumayat lang ako, hindi mo na ako kilala. Natatawang sabi ni Steven. Hoy, Steven! Ikaw na ba yan? Ang macho mo na ha? Anong nangyari sa'yo? Gulat na tanong ni Jasmine. Hindi siya makapaniwala na dating mataba ay macho at fit na ngayon. Naglabas lang ako ng sama ng loob sa Amerika pagkatapos sumailalim ako sa mga intense training programs. Paliwanag ng binata. Sobrang laki ng ipinagbago mo. Kailan ka pa umuwi ng Pilipinas? Kanina hapon lang. Inuwi ko lang mga maleta ko at nagpunta agad ako dito. Wow ha, may mga chocolates ba ako? Oo naman. Bago din ba tong kotse mo? Hindi. Dati pa yan pero hindi ko magamit dahil masikip. Pero ngayon, kasya na ako. Halakhak ni Steven. Loko ka talaga. Ito nga pala mga chocolates mo pero madami pa akong ibang pasalubong sa'yo. Sa susunod ko na ibibigay at hindi pa nabubuksan ng maleta ko. Nako, salamat ha. You're welcome. Mag-dinner tayo bukas. Oo ba? So, susunduin kita dito mga 7:00. Doon na lang tayo magkita sa lugar kung saan tayo kakain. Huwag mo na akong sunduin. Sigurado ka ba? Oo naman. I-text mo na lang sa akin kung saan kita pupuntahan. Yung pa rin naman ang numero ko. O sige, I'll see you tomorrow. Ingat ha, salamat. Masaya ako na nakabalik ka na at masaya ako na fit at healthy ka na. Siguradong matutuwa si Via kapag nakita ka niya. Don't say bad words. Biro pa ni Steven. Kilig na kilig si Jasmine. Ramdam niyang importante siya sa binata at kahit pa may jet lag ito, ay pinuntahan agad siya. Kinagabihan nga ay maagang dumating sa restaurant si Steven. Naka-reserve na ang kanilang lamesa kaya't agad siyang nakaupo dito. Nag-pre-order na rin siya ng pagkain kaya naman inihain na mga pagkain bago pa man dumating si Jasmine. Bagya pang kinabahan si Steven dahil hindi pa dumadating ang dalaga. Inisip niya na baka nagbagong isip ito at hindi na dadating. Ilang sandali pa ay nakita niya si Jasmine na buhayan siya ng loob. Nakasuot ito ng bestida hanggang tuhod. Hapit ang bestidang iyon pero elegante pa rin naman tignan. Nakasuot ito ng sandals na may kaunting takong. May dala itong maliit na purse. Nakalugay ang mahaba at itim na buhok nito. Napansin din niya na may bahagyang makeup ito. Tumayo si Steven at lumapit na si Jasmine. Natulala na lang ang binata sa ganda ni Jasmine. Hoy, bakit ka nakatulala dyan? Gutom na gutom ka na ba? Halakhak ni Jasmine. Hindi. Nagulat lang ako. Muntik na kitang hindi makilala sa ayos mo. Sagot ni Steven. Paano naman napaka-social dito sa napili mong resto? Hinanap ko sa internet at nakita kong napaka-social pala dito. Ayoko namang mapahiya ako kung dadating ako dito ng naka-t-shirt at mauna ko pas lang. Ani Jasmine. It's okay. Kahit ano pang suot mo. Proud pa rin ako na kasama kita.
Sus, ang drama mo na naman. Upo na ako masakit sa patong sapatos ko may takong kasi. Inalalayan ni Steven sa pag-upo ang dalaga. Nag-order na ako ng food. Alam ko namang paborito mo mga yan. Lechon belly, steak at mashed potatoes. Ang sasarap naman. Kaya nga yan ang in-order ko. Masaya silang nagkwentuhan. Isang taon din na lumipas pero parang walang nagbago sa pagiging magkaibigan nila. Alam mo, namiss kita. Nakangiting sabi ni Jasmine. Talaga? Oo, wala na kasing nalilibre sa akin. Puro ka talaga kalokohan. Natatawang sabi ni Steven. Pero seryoso, namiss nga kita. Kailan bang balik mo sa Amerika? Dito na ako for good. Talaga? Nakaramdam naman ng tuwa si Jasmine. Ayaw na sana niyang mapalayo muli sa binata. Nagkukulo nga siya kung aaminin na ba niya ang kanyang totoong nararamdaman. Kaya lang naman ako umalis dati dahil gusto kong pumayat. Hindi para kay Via, pero para sa sarili ko. Masyado rin ako nasaktan sa mga sinabi niya. Mas masakit pa nga yun kaysa sa mga panloloko niya. Kinailangan kong umalis para maayos ko sa sarili ko. Gusto ko kasing buo ako kapag nanligaw na ako sa'yo. Mahabang sabi ni Steven. Halos masamid naman si Jasmine sa iniinom nang madinig ang sinabi ni Steven. Ano? Gulat na tanong ng dalaga. Manliligaw sana ako sa'yo. Ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw, pero bakit ako? Kita ko naman kung gaano kaganda si Via tapos ako lang ang niligawan mo? Isang babaeng jeepney driver na amoy araw? Naguguluhang tanong ni Jasmine pero hindi nito maikakaila sa sarili na natuwa ito. Sanay na ako sa pagiging amoy araw mo. Nahanap-hanap ko na nga Halakhak ni Steven at hinampas siya sa balikat ni Jasmine. Grabe ka sa akin. Pero seryoso na. Maganda ka, Jasmine. Hindi lang sa panlabas, kundi maging sa kalooban mo maganda. Hindi ka mapanghusga, tinanggap mo ako bilang kaibigan mo. Kahit pa nga napakataba ko at ginagawang katatawanan ng iba tulad ni Via. Kinilala mo rin ako. Kabisado mo nga pati mga reaksyon at mood ko Malayong malayo ka kay Via kaya't huwag mo ikukumpara ang sarili mo sa kanya. At totoo, mahal na kita, kahit dati pa. Pero kinailangan ko lumayo para ayusin ang sarili ko. Isa pa, ayokong maisip mo na rebound ka lang. Pag-amin ng binata. Salamat naman na nagagandahan at nababaitan ka sa akin. Akala ko, baliwala lang ako sa'yo. Malabo yan. Napakasayo ko nga dati kapag kasama kita. Saya na, hindi ko nararamdaman kapag kasama ko si Via. So, teka, papayag ka ba na ligawan kita? Ulit pa ni Steven. Sige na nga. Natatawang sabi ni Jasmine. Simula nga ng gabing yon ay nanligaw na si Steven. Panay ang dalaw niya sa bahay ni Jasmine at tuwing weekends naman ay gumagala o naga-out of town naman sila. Paminsan-minsan naman ay kumakain sila sa labas o nagpupunta sa mall kapag maaga natatapos sa meetings niya si Steven. Isang araw ay nagaya si Steven na kumain sa isang mamahaling buffet pagkatapos ng meeting sa office niya. Doon na sila magkikita ni Jasmine. Nauna siya sa restaurant ang isang pamilyar na mukha ang kanyang nakita. Steven? Ikaw na ba yan? Tanong ni Via. Nanlaki ang mga mata ni Steven na makita ito. Hindi niya akalaing magkikita pa sila. Tila ba na numbalik lahat ng sakit sa sinabi nito sa kanya. Yung pakiramdam ng niloko at trinaydor. Oo, ako nga. Isang mapait na ngiti ang rumehistro sa mukha ng binata. Kailan ka pa dumating mula Amerika? Muling tanong ni Via. Kita sa mukha nito na nagkaka-interes muli kay Steven. Nung nakaraang buwan lang. Malamig na sabi ni Steven. Ipinapahalata pa nga nito kay Via na wala siyang interes makipag-usap dito. Pero tila binabaliwala lamang iyon ng dalaga. Hindi kita nakilala agad. Ang laki ng ipinagbago mo, mas gwapo ka na at ang fit mo pa. Ang kisig mo na hindi tulad ng dati. Salamat. We should catch up. For old time's sake, ika nga. Nakangiting sabi ni Via at mukhang desidido ito na makalapit muli at maging bahagi ng buhay ni Steven. Tila ba nakalimutan na nito ang mga panlolokong ginawa nito.
Natawa naman si Steven. Nung huling beses tayo nag-usap, puro masasakit na salita ang binitawan mo. Puro panlalait at panluloko. Inamin mo rin na ginamit mo lang ako. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob para magaya ng catch-up? Prangkang tanong ni Steven. Kay tagal na pumayag siya sa lahat ng gusto ng babaeng ito. Kay tagal na naging sunod-sunuran siya dahil takot siyang mawala ito sa kanya. Pero iba na ngayon. Mas mahal at mas tanggap na niya ang kanyang sarili ngayon at hindi niya hahayaang tapak-tapakan, saktan o gamitin lamang siya ng isang oportunistang katulad ni Via. Ang tagal na nun, Steven. Hindi ka pa rin ba nakaka-move on? Para ka namang bata. Kalimutan mo na yon. Magsimula tayo ng bago. Everybody deserves a second chance, hindi ba? Giit pa ni Via. Habang nag-uusap sila ay dumating naman si Jasmine. Paglapit ito sa lamesa ay nagkatinginan sila ni Via. Teka, ikaw yung madungas na jeepney driver na aali-aligid kay Steven ah. Bakit kayo magkasama? Kita ni Steven kung paano nagbago ang mukha ni Via. Tila alam naman ito ang sagot sa tanong pero hindi pa nito matanggap ang katotohanan. Nililigawan ko siya. Pilyong sabi ni Steven. Ew! Ano ba nangyari sa standards mo? Bakit pinagtsatsagan mo tong pipitsuging babaeng to? Gimbal na tanong ni Via at nanlilisik ang mga mata na tinignan pa mula ulo hanggang paa si Jasmine. Stop it. Hinayaan kita nun na. Pukulin mo ako ng mga masasakit na salita pero hindi ako papayag na pagsalitaan mo na masasakit si Jasmine. Mahal ko siya at poprotektahan ko siya kahit anong mangyari. Lahad ni Steven. What the? Bakit siya? Isang insulto yan sa akin ah. Ginagawa mo ba to bilang ganti sa akin? Willing naman akong patawarin ka. Kalimutan natin ang lahat at magsimula tayo ng bago. Giit ni Via. Not everything is about you, Via. Nililigawan ko siya dahil mahal ko siya. Saad naman ni Steven. Aalis na lang ako. Naluluhang sabi ni Jasmine. Hindi na nito kinakaya ang mga masasakit na salitang sinasabi ni Via. Pero akmang aalis na ito nang hawakan ito ni Steven sa kamay. No, wag kang aalis. Ikaw ang dapat umalis, Via. Hindi na kita gustong makita o makausap pa kailanman. Pabayaan mo na kaming maging masaya. This is ridiculous. Magsama kayo mga cheap. Inis na sabi ni Via at saka ito padabog na umalis. Inalalayan naman ni Steven na maupo si Jasmine. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Steven. Ayos lang ako. Medyo nagulat lang ako sa mga pinagsasabi niya. Ngayon ko lang naramdaman ng ganong panghahamak. I'm sorry sa nangyari. Hindi ko akalaing magkikita kami dito ni Via. Okay lang. Hindi mo naman yun kasalanan. Salamat nga pala at ipinagtanggol mo ko. Ngumiti naman si Jasmine at talaga naman na masaya siya sa ginawa ng binata. Oo naman. Hinayaan ko siya dati at tiniis ko mga sinabi niya sa akin pero hindi ako makakapayag na gawin niya yun sa'yo. Oh, ang sweet mo naman. Ramdam ko na nga na ipinaglaban mo ko. Pangako, poprotektahan at mamahalin kita araw-araw ng buhay ko. Tigilan mo na nga paliligaw mo sa akin, Steven. Ani Jasmine na ikinagulat naman ni Steven. Ha? Bakit? May nagawa ba ako hindi mo nagustuhan? Dahil ba to kay Via? Kinabahan at tanlumo si Steven. Mahal na mahal niya si Jasmine at hindi niya kakayanin kung patitigilin na siya sa panliligaw na posibleng dahil sa panggugulo ni Via. Tigilan mo na ang panliligaw kasi gusto na kitang maging nobyo. Kinikilig na sabi ni Jasmine. Ang simangot ay napalitan ng isang malaking ngiti. Totoo? Nobya na kita? Halos pasigaw na tanong ni Steven. Oo, nakita ko kung paano mo ako ipinagtanggol kay Via. Ramdam ko na hindi mo ako pababayaan. Totoo naman yon, mahal na mahal kita. Kaya nga ako bumalik dito para sa'yo. Salamat sa tiwala mo at hindi ka magsisisi. Siguraduhin mo lang ha, lagot ka sa akin kapag hindi ka nagtino. Biro ni Jasmine, pero ang totoo naman ay buo ang tiwala niya kay Steven. Takot ko lang sa'yo. Pabirong sabi ni Steven at naghalakhakan sila. Masaya naging relasyon nila.
Naging maganda rin ang takbo ng mga negosyo ni Steven. Tumigil na sa pamamasada ng jeep si Jasmine at nagtayo na lamang ito ng negosyo. Dahil mahilig itong magluto, ay nagbukas siya ng isang restaurant kung saan siya mismo ang nagluluto. Ang mga kapatid naman ni Jasmine ay natauhan din. Naging katuwang sila ni Jasmine sa restaurant. Tagahugas ng plato, taga-serve ng pagkain at tagalinis ng resto ang ilan sa mga gawain ng mga ito. Maayos ang takbo ng lahat at madami rin sila naging customers ng isang araw ay nagulat siya dahil ipinatatawag daw ng customer ang chef. Masarap daw kasi ang pagkain, kaya't gusto niyang i-feature sa mga vlogs nito sa iba't ibang social media platforms. Natuwa naman si Jasmine. Ibinili niya sa isa pang chef ang kanyang niluluto. Hindi na niya hinubad pa ang kanyang apron. Natuwa siya dahil ilang beses na rin siyang ipinapatawag ng mga customers dahil sa masarap niyang luto. Laking gulat ni Jasmine nang makaharap ang customer. "Ikaw ang chef dito?" Inis na tanong ni Via. "Ako nga, ipinapatawag mo daw ako?" Matapang na sabi ni Jasmine. "Aba, small world. Akalain mong ikaw palang chef dito? Alam ba ng may-ari ng restaurant na ito na isa kang ahas at mga aagaw ng nobyo?" Tanong ni Via. "Unang-una, hindi kita inagawan ng nobyo. Iniwan mo siya at inamin na niloko at ginamit mo siya. 1 taon pa halos bago naging kami. So paano ko siyang inagaw sa'yo? Pangalawa, ako ang may-ari ng restaurant na ito. So wala akong manager. Okay na ba?" Sa pagkakataong ito ay palaban na si Jasmine. Hindi na katulad noon na hinahayaan niyang sungitan siya nito. "Ikaw ang may-ari ng restaurant na ito? Paano? Isa ka lamang hamak na jeepney driver, di ba? Paano ka nakapagpatayo ng resto?" "Oh, I see. Bilyonaryo nga palang nobyo mo. Kung makapagmalinis ka tapos huhut-hutan mo lang din pala siya." Malditang sabi naman niya. "Excuse me? Tinulungan niya ako magkaroon ng restaurant pero hindi ibig sabihin nun ay hinuhututan ko siya. Magkaiba tayo. May legal na agreement kami at bayad ko ng kalahati ng ginastos niya sa pagpapatayo ng negosyong to. So no, Via. Magkaiba tayo. Hindi ko nga to hiningi sa kanya. Kusa niyang ibinigay pero hindi ko tinanggap na bigay niya. Binabayaran ko sa kanya ng paunti-unti at nakakakalahati na nga ako." Paliwanag pa ni Jasmine. "Whatever. Lalabas din ang tunay na kulay mo. Maiinip ka kakahintay pero hindi mangyayari yan. Tapusin niyo ng pagkain niyo at umalis ka na. Huwag yun ang bayaran ng bill. Libre ko na. Baka manloko ka na naman ng ibang lalaki para lang makalibre. Kawawa naman ang susunod mong mabibiktima." Diretsang sabi ni Jasmine. "Aba, maldita ka ha? Hindi ako maldita pero hindi rin ako papayag na apihin mo ako ulit." Pagkasabi nun ay umirap si Jasmine at naglakad pabalik sa kusina. Nanginginig siya sa galit ang bumalik sa kusina. "Chef, okay ka lang ba?" Tanong ng isang waiter. "Ako pa talagang sasabihan ng mga agaw at manggagamit." "Hayaan mo na, ikaw naman ang mas lubos na nakakakilala sa sarili mo." Sabi naman ng isang cook. "Salamat sa suporta niyo." Inilihim ni Jasmine ang nangyari. Ayaw niya maapektuhan pa o mamroblema si Steven. Alam niyang madami na itong inaasikaso sa mga negosyo at sa tingin naman niya ay hindi na babalik pa si Via. Natahimik na rin si Jasmine at hindi na nagparamdam pa si Via, kaya naman inakala niya na ayos na ang lahat. Nagulat na lamang siya ng isang araw ay lapitan siya ng isa sa kanyang mga waiters na si Wilson. Isa ito sa mga una niyang waiter nang buksan niya ang resto. Masasabing mahal nito ang trabaho at may malasakit sa kanila. "Ma'am, nakita niyo na po ba yung viral video na naman tungkol sa resto natin?" Nag-aalangan tanong nito. "Ha? Viral video? Hindi ko alam. Lubat kasi ako kaya't hindi pa ako nagbubukas ng cellphone. Ano bang meron?" Nababahalang tanong ni Jasmine. "Heto po ma'am, kayo na lang pong manood." Sabi ni Wilson at inabot ang cellphone nito kay Jasmine. Inabot naman iyon ni Jasmine at nanood. Napakunot ang kanyang noo. Nasa video si Via at may mga pagkain ito sa harap nito. Isa-isa nitong tinitikman ng mga pagkain at sinasabing pangit ang lasa ng mga iyon.
Nang matapos niyang tikman lahat ng pagkain, ay kunwari pa itong nagulat at itinuro ang ipis na nakita umano nito sa isang bowl ng soup. Sa viral video ay binalaan nito ang mga followers nito at viewers na huwag kakain sa resto ni Jasmine dahil bukod daw sa mahal at hindi masarap ang mga pagkain ay madumi pa raw. Naiyak na lamang sa galit si Jasmine. Inis na inis siya at hindi niya maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit sa kanya ni Via. Lumabas siya ng restaurant para magpahangin at nagulat na lamang siya nang dumating ang babaeng kinaiinisan niya. "Hi there!" Panuyang sabi ni Via. "Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba kontento sa ginawa mong video? Hindi ka pa masaya doon?" Nangingiyak na tanong ni Jasmine. "Hindi pa. Hindi ako matatahimik hanggat hindi kita napapabagsak." Bigla naman lumabas si Wilson at inawat ang dalawang babae. "Tama na po yan, ma'am." "Sino ka ba para utusan akong tumigil?" Galit na tanong ni Via at bumaling ito kay Wilson. "Wala naman hong ginagawang masama sa inyo si Ma'am Jasmine para gawin niyo yan sa kanya." Awat ni Wilson. "Wala nga siyang ginagawa sa akin pero inagaw niya sa akin si Steven. Kaya sisirain ko siya hanggang sa bumalik na lamang siya sa pagiging isang kadiring jeepney driver. Doon siya nababagay." Malditang saad pa ni Via. "Wala akong ginawang masama sa'yo. Hindi ko inagaw si Steven. Magkaibigan pa lang kami na maghiwalay kayo dahil nahuli ka na namin na may kasamang lalaki. Totoong nobyo mo pala yung kasama mo at inamin mo naman na matagal mo nang niloloko si Steven. Inamin mo na ginamit mo lang siya dahil sa pera niya. Sa sobrang sakit ang ginawa mo, umalis patungong Amerika si Steven at pagbalik niya, makalipas ang 1 taon, tsaka pa lamang siya naligaw sa akin. Sa usang bahagi ko siya inagaw sa'yo." Mahabang litanya ni Jasmine. "Kung hindi mo siya sinagot, may pag-asa pa sana kami magkabalikan." Giit naman ni Via. "Hindi totoo yan. Tigilan mo na ang negosyo ko. Pinaghirapan ko tong itayo." "Bahala ka. Alam ko namang masasarap ang mga pagkain dito at malinis din. Pero dahil sikat at makapangyarihan ako, kaya kitang pabagsakin. Naniniwala sa akin ng mga bobo at utu-utu ko mga followers. Kahit anong sabihin ko, maniniwala sila." Halakak pa ni Via. "Talaga po ba? Paano kaya kung mapanood nila to? Kami naman pong gagawa ng viral video." Natatawang sabi ni Wilson sabay kuha ng cellphone na nasa bulsa ng kanyang polo. Itinapat niya iyon sa mukha ni Via. Paglabas pa lang pala ni Wilson ng resto ay nakalive na siya kaya trinig ng mga tao ang sinabi ni Jasmine at Via. At ngayon ay kita nila ang mukha nito. Teka lang, set up to. Hindi totoo ang sinabi ko." Natatarantang sabi ni Via pero tumatawang bumalik si Wilson sa loob ng resto na nakatapat pa rin kay Via ang kamera. "Umalis ka na, Via. Malalaman na ng mga tao ang totoo." "Hindi pa tayo tapos." Wika ni Via pero kita sa mukha nito ang pag-alala. Nang pumasok si Jasmine sa resto ay sinalubong siya ni Wilson. "Madami nang nakapanood ang live ko, ma'am. Na-share na rin nila kaya't kumakalat ang video na yon. Inamin ni Via lahat ang ginawa niya kaya't siguradong wala na siyang kawala ngayon. Magagalit pa ang mga followers niya dahil tinawag niyang utu-uto at bobo ang mga ito." Bida pa ni Wilson. "Ang smart mo, Wilson. Buti naisip mo yon." Tila nabunutan naman ng tinik sa dibdib si Jasmine sa nangyaring yon. "Social media ang ginamit niya para sirain ka. At resto natin, ma'am, kaya social media din ang gagamitin natin para ilabas ang totoo." Ani Wilson. "Maraming salamat talaga, Wilson." Muling sabi ni Jasmine. Nang gabi na at sunduin na ni Steven si Jasmine ay inungkat nito ang nangyari. "Nakita ko yung viral video ni Wilson. Binasa ko mga comments ng mga tao at galit na galit sila kay Via. Mabuti na lang daw at nagkaiwalay na kami. Hindi ko raw deserve ang tulad niyang manggagamit. Ikaw daw talagang bagay sa akin." Ani Steven. "Oo nga eh. Ang galing ni Wilson, talaga maaasahan." "So, ngayong natapos ang problema kay Via, matutuloy ko ng plano ko." Pilyong sabi ni Steven. "Ha? Anong plano?" Gulat na tanong ni Jasmine. Madilim na nun sa resto dahil sarado na at tapos na maglinis sa mga waiters. Biglang bumukas sa mga ilaw at isa-isang naglabasan ng mga waiters kasama ang mga kapatid ni Steven. Teka,
Bakit nandito pa kayo? Hindi ba't kanina pa kayong umuwi? Gulat na tanong ni Jasmine. Pero mas nagulat siya na maglabas ng tarpaulin ng mga ito na may nakasulat na, "Will you marry me?" Hala, ano to? Tanong muli ni Jasmine. Pero naningunin niya si Steven ay nakaluhod na ito at may hawak na maliit na puting kahon. Nakabukas ang takip niyon at kitang singsing na white gold at may malaking diamante. No, nakaraan ko pa to pinaplano. Pero hindi ko maituloy dahil sa problemang ginawa ni Via. Alam kong problemado ka, kaya't ayoko makisabay pero ngayon maayos na lahat. Itutuloy ko na. Gusto na kitang pakasalan, Jasmine. Gusto ko nang bumuo ng pamilya kasama ka. Gusto ko na magkaroon ng mga anak. Gusto kong makasama ka araw-araw ng buhay ko. Jasmine, will you marry me? Madamdaming sabi ni Steven. Sigurado ka na ba? Isang hamak na jeepney driver lamang ako. Ngayon pa lamang ay may tumututol na sa pag-iibigan natin. Paano kung madami pang ibang tumutol? Hindi tayo matatahimik. Nagdadalawang isip na sabi ni Jasmine. Mahal kita at hindi ako natatakot sa kung ano pang maaaring mangyari. Ipaglalaban ko araw-araw ang pagmamahala natin. Oh, ang sweet mo naman. Oo na, sige na. Pakakasalan kita, Steven. Umiiyak na sabi ni Jasmine. Mahal na mahal niya si Steven at nais din niya itong makasama hanggang pagtanda nila. Ito nais niya maging ama ng mga magiging anak niya. Tumayo naman si Steven. Isinuot kay Jasmine ang singsing at saka ito niyakap. Mahal na mahal kita, Jasmine. Mahal na mahal din kita. Ani Jasmine. Nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng waiters at cooks at lumapit sila sa dalawa para batiin ang mga ito. Nakita ng mga ito kung gaano nila kamahal ang isa't isa at masaya ang mga ito para sa kanila. Hindi nagtagal ay ikinasal nga sila Jasmine at Steven at agad namang nagbuntis si Jasmine. Maayos naman ang pagbubuntis niya kaya nakakapunta pa rin siya sa resto. Nagsimula man sa aberya ay natapos pa rin ito sa isang happy ending. Hindi man deserve ni Steven ang isang katulad ni Via na nananamantala at nanloloko sa kanya. Pero nabigyan naman siya ng mabait, maganda, at mapagmahal na katulad ni Jasmine. Lagi sana nating tatandaan na huwag nating hahayaang abusuhin tayo ng mga tao dahil lamang sa tingin nila ay hindi natin sila deserve. Ang tunay na pagmamahal ay bulag. Hindi mahalaga kung mataba o payat, mayaman man o mahirap. Love is love. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Anak ng tokwa! Sigaw ni Jasmine nang may bumangga sa likuran ng